Magandang araw po sa ating lahat at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. This is Councilor Danny Dayang Hirang. Pag-uusapan po natin ngayon ang napakamahal na presyo ng mga bilihin. Ang problema po sa Pilipinas ngayon ay napakamahal na mga bilihin. At ito po talaga ang problema. In fact, sabi ng iba, dapat ito ang tutukan ng gobyerno. Sa dami mga pangyayari, ilan lang ang issue ng hirap ng tao ang pinag-uusapan. Pinag-uusapan yung suspension, yung arrest, iba-ibang subject ang mga pinag-uusapan, hindi yung kagutom, hindi yung hirap ng sambayan ng Pilipino. Yung 100 pesos mo dati, makabili ka na ng bigas. And magkano ba presyo ng rice ngayon? 62. 60 or 62. Sa Kadiwa naman, I think mura-mura, no? Yung sa government outlet. At merong ginawang gobyerno, tinanggal yung mga taxes nito sa importation. Pero pag dumami naman yung bigas, no? I hope wag nilang payagan yung hoarding, no? Yung pagtatago ng bigas. Kasi pag tinago mo yung bigas, magkakaroon ng artificial shortage. At pag nagkaroon ng artificial shortage, the supply is low, mababa po yung makikita na produkto sa market, sa palengke, tataas ang presyo. On the other hand, pag damihan mo yung importation, pag dumami ang bigas, no? Pag dumami yung bigas, the general rule ay dapat bababa ang presyo. Pag bumaba naman ang presyo, dahil wala tayong subsidy sa production, ibig sabihin, hindi natin binibigyan ng suporta ang ating mga farmers, unlike sa ibang bansa. Hindi po kaya ng mga farmers na lumaban sa presyuhan. Dahilan mababa nga dahil sa raming bigas na outside, no? Pag hindi kaya ng farmers na lumaban sa presyuhan, ibig sabihin ay lugi sila. Kung lugi sila, ang problema nito, ang buhay naman ng mga farmers. Kaya yung iba ayaw ng importation, ayaw nilang pumasok yung maraming bigas kasi masisira yung local rice producer. Okay lang sana pumasok yung bigas na imported. Kung hindi naman i-smuggle, no? Hindi naman tataguin. Ang problema dyan, pag tinago naman, kahit anong tulong ng gobyerno, tatamaan pa rin yung presyo ng bigas. Mataas pa rin yung presyo ng bigas. So, yung isang bagay lang na pinag-uusapan natin yan, no? Yung isang ibang produkto, yung luya, no? Ginger, no? 200 pesos ang kilo. Yung isda, pag nasa mga supermarket ka, umaabot ng 500 to 600 ang kilo. At tinatanong ko, bakit mahal ang presyo ng isda? Ang sabi naman nung tindera, dahil ito councilor sa renta, mahal ang renta. Dahil mahal din ang binabayaran sa kuryente. Okay. So, ibig sabihin, pag tumaas lahat ang presyo ng kuryente, renta, yung negosyante babawi doon. Or else, magsasara sila doon. Walang kikitain yung negosyante. So, mataas lahat, ano? Ibig sabihin, yung peso mo noon, 10 years ago, yung 100 pesos mo, pag bumili ka sa palengke, medyo puno-puno pa. Meron pang 1 kilong isda. Or, meron kang 1,000, meron ka pang 1 kilong isda, meron kang pang rice, merong gulay, at makabili ka pa ng mga mantika at ano-ano dyan. Pero ngayon, yung 1,000 mo, ilan lang ang mabili mo? Sa isda na lang, ang kilo ay 400 or 500. Wala ka na, yari ka na. Yung rice, kung mga 3 or 4 ang anak mo,
wala pang kasalian, doon sa nagtatrabaho, magkano ba ng sweldo mo? 550 or 600. Yung kakainin mo, habang nagtatrabaho ka, pupunta ka sa trabaho mo, pag-uwi mo, ilan na lang may iwan dahil mahal nga ang bilihin at presyuhan. So, ano mangyayari? Hindi po kaya ng Pilipino dahil mahal ang mga bilihin. Ito po yung nakikita nating problema. Mahal po ang bilihin. Assuming isa kang farm worker, meron kang 550. Pag-uwi mo, magkano ang isda? 400. Yun, pinakamura na yan. Magkano kilo ng rice? 62 sa isang araw. 400 plus na. 462. Ilan na naiwan sa'yo? 100. Hindi pa kasali yung breakfast mo. Hindi pa kasali yung kuryente. Hindi pa kasali yung baon ng mga bata. So generally po, ganun kahirap ang Pilipino. Yun po ang problema ng ating bansa. Ngayon, magtatanong ang mga tao, anong gagawin? You go back to the budget. Sana pupunta yung pera ng gobyerno. Dapat ginamit yung pera na yun to subsidize farmers. Ibig sabihin, okay, bigyan ka namin ng fertilizer. Bigyan ka namin ng binhi na certified. No? Palakasin yung kooperatiba, pagkakaisa ng mga negosyante. Sa market, sa palengke, saan kumukuha ng pang-abuno yung ating mga negosyante? Doon sa 5-6, doon sa mga pautang. Araw-araw may nag-iikot, binibigay nila yung pambayad sa interest that day. If you multiply the interest na binibigay mo araw-araw in 365 days, ilang libong porsyento yan. Instead, mapupunta yung pera na yon sa pamilya, ay napupunta lamang doon sa, what they call this, sa interest. Paano yung loan? Sino nakaka-loan? Of course, yung may mga connection, may capital. Hindi naman pahiramin ka ng bangko kung ikaw ordinary, wala kang ikagarantiya. So, ganun po kahirap yung ating bansa. Wala pong mangyayari dito. At tayo ay sisingilin ng tao. Yung mga nandyan ngayon, nasa gobyerno, sisingilin po kayo ng tao pagdating sa eleksyon. Ang galit nila ay doon, isusulat sa baluta. Kaya, agapan po natin, ang problema natin ng ating bansa ay ang kahirapan. Tulong-tulong po tayo dyan. Well, ay, pamimigay, okay, pila ngayon, ganun. Ilang oras ka pipila, ilan matatanggap mo, makukunan pa. Saan kukuha ang gobyerno pag ganung sistema? Hindi kaya ng gobyerno lahat. Saan kukuha ang gobyerno? Doon sa taxes. So, pag tinaasan mo naman ng taxes, tataas yung presyo kasi abulin ng negosyante yan. Saan sila kukuha ng pambayad ng taxes? Of course, doon sa ganansya. Kung yung ganansya kulang pa sa pangsweldo dahil nakikiusap itong mga tao na taasan ang sweldo nila. At pag tinaasan ang sweldo, habulin yung presyo, saan kukuha ang gobyerno sa ganitong proseso? Natural sa mga negosyante. Ang problema, pag ang negosyante hindi papasok. Hindi papasok ang negosyante dahil hindi stable yung setup, hindi stable yung ating administration. Hindi natin klaro kung anong mangyayari sa ating bansa. Kaya yung iba, nagpo-pull out, no? Thousands of dollars, hindi na nagninegosyo dito. Sa ibang lugar, na Vietnam, na Malaysia, na Thailand, okay ang ilang negosyo dito. Maayo ang ilang negosyo. Bubalhin na lang sila dito, lilipat sila doon. So, yun po ang problema ng ating bansa. Ang problema ng ating bansa ay napakalaki. Ang hirap ng tao ang problema. Ngayon, mag-o-opening naman sa June. Meron namang klase. With the high cost of prices, saan ka kukuha ng pambayad mo sa tuition? Meron tayong program sa mga scholarship program, yung sa CHED. But I was made to understand na yung budget ng CHED ay nagka-problema din. Hindi rin nare-release. So, saan kumukuha ngayon yung government ng pera? So, pinag-usapan naman yung PhilHealth.
Yung PhilHealth kasi, doon yung pera natin binabawas sa lahat ng siguro. Di ba may PhilHealth, may GSIS, may SSS. Ilang libong trabahante yan sa buong bansa. Doon po, malaking pera yun doon. Yun yung pinag-aaralan naman nila, gagamitin nila. But again, pagdating naman sa ospital, ilan lang naman yung coverage. But pag ginamit naman nila yon, magkakaroon na shortage yung funding doon, tataasan naman yung contribution. So yung sweldo mo, babawasan ng SSS, babawasan ng Pag-ibig, babawasan ng PhilHealth. Yun ang parang umiikot lang yung problema, no? Kasi lahat dito ang may tama ang tao. So ano yung problem? Yung problem, maybe yung issue sa paggamit ng pera ng government. Siguro pag mabawasan yung issue ng korupsyon o paggamit ng pera, karamihan ito ay magagamit natin sa mga gandang mga project ng government. So, tulong-tulong po tayo dito. And I hope also yung nasa government will also be enlightened na marami po naghihirap. In lahat po ito, especially for politicians, all of these are temporary. When I say temporary, isipin ng mga tao yung gutom nila nung nandyan tayo or nandyan kayo. At yan ay hindi natin mapipigilan. Kahit anong gagawin natin. Pag ayaw ng sambayan ng Pilipino dahil sa ating mga policy na hindi nakakatulong at hindi maganda sa kanila, babalikan po tayo sa pagdating ng halalan. Hanggat sa muli, ito po ang inyong kaibigan, Councilor Danny Dayang Hirang. Ang ganda ng Pilipinas, mahalin po natin ito. A political analyst, Danny Dayang Hirang, shares his commentaries and analysis on the latest issues. As a veteran public servant, offering his insights and critical thinking. As an educator, he speaks the truth that matters. Our seasoned legislator, Danny Dayang Hirang, is live every Monday, Wednesday, and Fridays at 6:30 to 7:30 p.m. via Facebook. Follow us on our social media platforms for more details. Mahalin natin ang Pilipinas.